Hi everyone! Good day! Welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys, ay bibigyan ko kayo ng mga succulents. Yung mga succulents na variety ng champagne na mabilis, madaling alagaan dito sa atin sa mga nakatira sa lowland. So first kong i-share sa inyo guys ay this one. Ayan, so meron ako nitong 2 piraso, I think. Parang 2. Ay, isa lang to, magkamukha lang sila nung isa. So, ito guys, ay si apple champagne. Yan, nabili ko to guys, si apple champagne ng maliit pa. As in, maliit pa siya, parang, ano ba siya kalaki? Siguro mga ganito pa lang siya guys. Noon, yan, parang si cat's claw natin. Ganyan pa lang siya kalaki noon. And, kung mapapansin nyo, yan yung pa yung mga leaves niya guys before, oh. Yan. Pero yung iba dyan ay nagsi-dry na. So, halos ito lahat ay sa akin na siya lumaki. Kasi ito, nabili ko nga siya ng maliit pa. And ginawa ko, tinatanim ko lang muna siya sa small pot. And then, saka ko siya tinransfer dito sa pot na to nung lumaki na siya. And para mas lumaki pa siya. So, ganyan yung ginagawa ko sa aking mga succulents para mas mapalaki ko pa sila dito sa aking garden. Ayan. So, ito guys ay si apple champagne at kapag na-stress to guys ay maganda din yung kanyang mga tips nagiging red yan guys. So, ayan. Medyo may pagka-stress naman siya ng konti kasi hindi ko naman to guys dinidilig. Yan. Bibihira ko nga to diligin. Diba nasa baba to before pero ngayon tinaas ko dito. Kaya naman ngayon nakakatanggap sila ng afternoon sun pero shade na lang konti guys kasi yung net ay inabante ko para hindi sila guys mabigla sa init. So masanay sila ng medyo shade pa rin. So unti-unti ma-adapt nila yung init na matatanggap nila. Hindi sila masa-sunburn. So, ayan, napakalaki na niya ngayon, guys. So, na-flex ko na to sa inyo before. Yung mga succulents na mahilig na gusto nila lumalaki sa shaded area lang. Pero, napakabait naman talaga nito, guys, na ating apple champagne. So, ito yung ating next guys. Ito ay si pink champagne. So, nabili ko lang to ng 50 pesos kay Ma'am Hainashon. So, kung mapapansin nyo ay kahawig niya si apple champagne. At ayan o. Nagiging stress yung likod ng kanyang leaves. Yan. Nagiging stress yung likod ng kanyang leaves. Ewan ko ba bakit kamukha niya si apple champagne. Not sure kung ito ba talaga si pink champagne. Pero nung nabili ko siya ay pink champagne yung pangalan niya. Yan. Kay Ma'am Hainashon. Yan ko siya nabili. Diyan ko siya nabili kay Ma'am Hainashon. So, nabili ko din to ng maliit pa. And ayan, ngayon, malaki na siya. Ayan. So, ganun din guys. Madali lang din to alagaan. Kung gusto nyo ng mga champagne, yan, ito yung mga maire-recommend ko sa inyo na mabait dito sa lowland. Ayan o, ang ganda. Paborito ko kasi guys yung mga ganyan na tips, yung mga patusok-tusok. Kaya nagkukulek ako ng agaboids and ganito, champagne. So, hindi ko lang maubos-ubos yung champagne kasi nga, kailangan din natin ng budget, diba? So, kaya kung ano lang yung kaya nating bilhin, yun lang yung meron tayo dito sa garden. Ayan. Ito ay si pink champagne, hindi lang siya stress din tingnan. Pero, I think kapag stress itong ating pink champagne ay nagiging pink din siya, no? Yan, kasi parang nung nabili ko to may mga pink siya dito banda. Yan dyan. So, ngayon kasi guys, ayan o, sa likod yung meron siya. Yan, yung mga likod ng kanyang leaves, yung merong color. Ayan. So, next natin ay itong ating purple champagne. Yan. Dati guys, hindi ko alam yung ID nito. Ito guys ay free lamang ito sa akin ni Sir Mark. Yan. Succulent of the North. Yan. Free niya lang to sa akin before nung bumili ako ng Madiba sa kanya. Yung mga Madiba na yan guys. So, yan. Yan. Ito yung free sa akin ni Sir Mark noon. May kasama kasi yan ng mga cuttings nung nabili ko kay Sir Mark. And ito, maliit pa talaga to guys. Nakatanim siya sa small pot lang. Yan, small pot lang yung natataniman nito. Yung kulay white na small pot. So, doon ko siya tinanim. And napapansin ko, napakabait niya. Kasi, sa shaded lang din siya nakalagay. And, naarawan lang sila ng morning sun. Pero afternoon ay hindi. Yan, o kagaya ngayon, yan, na afternoon na ngayon guys, and nakaka-receive na sila dito ng, siguro mga
2 PM na siguro. Yan, 2 PM. Nakaka-receive na siya dito ng init. Yung paganyan na init. Yan. So, bali reflect na lang din yan ng init natin. Na ano naman na guys, na filtered na ng UV plastic natin yung init. Kaya, maganda yan para sa kanila. Ayan. So, kakatapos lang umulan, tapos uminit. Ayan. So, ayan, napakabait nitong ating, purple champagne. Yan. So, maganda siya. Ngayon lang guys, hindi siya masyadong stress. Pero nakaraan, sobrang stress siya. Tapos, meron siya ditong 2 dahon. May 2 dahon siya dyan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Nagkasugat kasi siya siguro dahil na naman yung sa pusa. Baka nakalmot niya nung may hinahabol na naman siya. Kasi nakita ko na lang may sugat na. So, yung nasugatan niya ay nag-dry. So, nandito yun banda, oh. 2 siyang dahon. So, diniligan ko kasi to last time, kaya ganyan, no. Na-absorb niya na yung water, kaya medyo nag-green na siya. Pero kapag nauhaw naman yan, guys, ay babalik yung kanyang pagiging purple. So, ayan yung ating purple champagne. So, sa watering naman, guys, ay ano lang din to. Diligan natin kapag tuyo na. So, napapansin naman kapag tuyo na siya, guys. Pag ginanyan nyo siya ay na ano yan, no, parang nababaliko ganyan. And nakukulubot yung ganyan niya. Pero ngayon kasi hindi nyo siya maganyan kasi diniligan ko nga to last time. And ayan, naging green na nga siya. Next natin, itong ating German champagne. So, itong ating German champagne ay napakadali lang din guys alagaan at napakabait din. Ayan, nung nabili ko to kay Sir Mark din ay 3 piraso to. Set siya, nasa 120 lang ata yung bili ko nito guys. Not sure pero parang ganun. Yan, 3 siya and ito yung isa niya. Yan, lumaki na din siya nung nilagay natin sa pot na to. Yan, lalo siyang lumaki. Ayan, no. So, ito na ano din to ng pusa guys. So, ayan, no. Kaya parang may sugat siya. So, nakaka-receive sila dito ng afternoon. Ayan. Afternoon sunlight. Yan. Sa morning guys, meron din silang nare-receive. Ito yung ating German champagne na madali lang din alagaan. So, kaya yung mga gustong mag-alaga ng German champagne ay mabait po sa akin si German champagne. So, i-recommend ko po siya sa inyo. Yan, sa mga gustong na nagko-collect ng mga champagne ay mabait to. So, yung isa guys ay papakita ko pa sa inyo yung ating isang German champagne. So, nandito siya sa hanging natin. So, ito yung ating isang German champagne guys. Ayan, mas maganda ito tingnan kasi ang kapal ng farina niya guys compare doon sa isa, oh. Ayan. Yan, mas gusto talaga nito ang shaded kasi kapag shaded siya, ganyan yung itsura niya. Ayan, kita nyo ba guys? Ayan yung itsura niya kapag shaded yung nalalagyan sa kanya. Pero kapag naiinitan sila, ay ganyan yung itsura nila guys. O, diba? Ayan, o, magkamukha sila. Pareho yung color nilang dalawa. And ito, iba kasi sobrang dami niyang farina and yung ano niya guys, oh, nagkaka-color siya. Yan yung color niya. Siguro stress siya. Yan, tuyo kasi siya guys, oh. Yan, tuyo siya. Na-stress siya. Yan, pero kung mapapansin nyo, pareho lang din yung laki niya doon. Yun, medyo malaki lang yung isang yun, oh. Yan, naunahan silang dalawa nung isang yun. Yan, pero pare-pareho lang naman yung natataniman natin ito. Puro rice hull yung natataniman natin ito guys. So, ayan, rice hull yan. Yan. So, ito naman na ating German champagne, madali lang siyang alagaan. Kasi guys, ito, kapag tuyo na yung soil niya, yun din yung pagbigay natin sa kanya ng water. Para hindi natin siya ma-overwater. Ayan. So, pagdating naman guys sa mga mealybugs, wala naman akong problema sa ganito. Okay na okay sila, wala silang problema. Hindi sila mini-mealybug. Yan, kasi mayroon tayong mga succulents na lapitin ng mealybugs talaga. Pero ito wala. Yan, so yun lang guys, yung ating ma-share sa inyo na mga German champagne na meron tayo dito sa ating garden na madaling alagaan. So, lahat ng nakolek ko na German champagne dito guys ay talagang napakabait. Yan. Si German champagne, tapos itong ating purple champagne, tapos itong ating pink champagne, and yung ating apple champagne. So, ayan.
mayroon tayong 4 na klasing champagne dito sa ating garden na mababait. So, that's all for today's video guys. Yan, sa mga gusto mag-collect ng champagne, yan yung piliin nyo guys. Yan yung kolektahin nyo. Kasi dito, tested ko na talaga na mabait silang alagaan. So, ayan sila. Yan, napapalaki ko na rin sila at lumalaki din talaga sila guys. Yan, basta mabigay lang natin sa kanila yung tamang care na dapat ay ma-receive nila. Kasi pag na-overwater natin to guys ay syempre mararat din yan guys. Syempre ganun talaga yung mga succulents natin kapag na-overwater ay namamatay. Kaya hinay-hinay lang po sa pagdilig. Yan, ganyan po ako kapag lalo na yung mga succulents dito sa loob ng greenhouse ay talagang ako sa pagdilig. Tama lang talaga yung pagdilig ko sa kanila kasi yung mga ganitong rosette type na mga succulents ay kapag nastakan ng water yan, may possible silang ma-rat kasi nga, ma-crown rat kasi nga hindi makalabas-labas yung water dyan sa kanilang rosette. So that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!